Good morning po, Yusek. Nanawagan po si Senator Coco Pimentel kay Pangulong Marcos na maigi daw na talaga ng mga cabinet members na walang political ambitions at hindi nangangarap na mahalal sa 2028 elections. Anong reaksyon ng palasyo dito? Maganda pong suhestyon yan. Dapat po kasi ang nagtatrabaho dito, hindi pang sarili lamang, hindi pang negosyo, kundi para sa taong bayan. Magandang suhestyon po yan at malamang po ay kasama rin po yan sa magiging criteria ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong cabinet secretaries. Thank you po. Follow-up question, Ira Pakaniban, DCRJ. Oo nga. I can hear you. No, I was just going to ask Yusek, no. Sabi sweeping, pero there are some cabinet-ranked secretaries who have expressed na wala silang balak magsubmit ng courtesy resignation. I know of at least one who says na hindi naman ako cabinet secretary, Office of the President ako eh. So, kasali ba siya? Hindi ba siya kasali? Ano ba ang posisyon ng... Liwanagin po natin. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisors and assistants. So, kasama po, kung sino man po yung binabanggit niyo po, hindi ko po alam kung sino yan, pero wag niya po, kung magandang performance niya, pero kung siya po ay nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas, if ever. At kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Kung hindi siya magbigay ng courtesy resignation, will it be deemed na courtesy resigned na siya anyway? Tingnan po natin. Hindi ko po alam kung ano po yung pinanggagalingan ng istorya ninyo. Sabihin ko na si Secretary Gadon, dun sa chat group, sinabi niya hindi siya kasali. Sa aking pagkakaalam, presidential advisor siya. At ang tawag sa kanya secretary. At sa aking pagkakaalam, personally po, ay kasama po. Sa akin lamang po yan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good afternoon, Yusek. Paano po natin parang sa mga taong bayan po, sa mga karaniwang mamamayan, paano po ito dapat na tanggapin or intindihin po nila yung pag-submit nga po ng courtesy resignation ng lahat ng mga cabinet? Baka lang po kasi may impression na unstable tayo, unstable po ang government po natin. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin, walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Mas maganda po at dapat tanggapin ng taong bayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, ito pong recalibration ng prioridad. Can you tell us, ano ho kaya maaasahan ng mga tao that will come out of this call for a cabinet revamp? Anong mga prioridad po itutuon ng gobyerno ang kanilang trabaho from here on? Unang-una po, sa infrastructure, dapat po talaga matugunan, mas mabilis po dyan. Kung ano po mga serbisyo sa publiko, uunahin yan. Marami pong pwede sa edukasyon, infrastructure. So, hindi ko po maiisa-isa yan. Kung pwede pong gawin at gampanan ng Pangulo na masaayos ang lahat sa tamang oras at bago siya matapos ang termino, gagawin po ng Pangulo yan. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Follow-up question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Na-mention po nila earlier na medyo may mga hindi aspect ng past 3 years na performance yung administration na hindi satisfied si Pangulo. Ano po kayang aspect nun na yung hindi satisfied si President? Is it security, economy, social welfare? Okay, sa ngayon po at wala po tayong pinakadetalye patungkol dyan at magkakaroon pa lamang po niya ng pag-i-evaluate. Kapag ka po nagkaroon na po ako ng anumang detalye patungkol po dyan, ibibigay ko po sa inyo kaagad.
Tapos, ma'am, dati nung nag-start pa po yung administration, naging concurrent po si Pangulo ng Department of Agriculture. May plans po ba siya na mag-take over sa some cabinet position? Ngayon po, wala po. Dahil ang sabi naman po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy lamang po ang trabaho during this transition at hintayin na lamang po nila kung sila po ay matatanggal o hindi. Tapos last na lang for my part, ma'am. Na-mention po nila na lahat ng cabinet secretaries na nag-submit ng courtesy resignation magko-continue pa rin sa performance ng trabaho nila. Pero di ba, regardless kung mag-submit sila ng courtesy resignation o hindi, dati pa naman may power ang Pangulo na kung gusto niyang tanggalin yung cabinet secretary niya, pwede naman niya gawin yun, regardless kung may sinabmit na resignation letter o wala. Bakit kailangan pong magkaroon ng courtesy resignation? Para po lahat. Lahat. Ma-realize ng lahat kung sila ba'y nagkulang o hindi. Thank you, ma'am. Next question, Clay Perdilla, PDV4. Morning, Secretary. Other topic po. Can the palace clarify whether the president is indeed planning to sit in the bicameral conference committee? And how does the palace view statements of other senators that even if the president is willing, he cannot and should not sit in the bicam as the constitution does not allow it po? Literally, he will not definitely sit during the BICAM meeting. This is just an expression to show to the people that he will keep an eye on the national budget for 2026. So it should be at least it should be based on the priorities of the government. The budget should be based on the priorities of the government, and it should prioritize the shovel-ready projects of the government. So yun lamang po. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. So apparently yung sinabi po na uupo si Pangulo sa BICAM, tututukan ang ibig sabihin po, no? Tututukan yung BICAM to ensure na yung priorities ay masusunod at hindi mangled yung budget. How confident is Malacanang that the next budget process will not experience yung nangyari noong 2025 wherein you have to meet with cabinet members after the approval of the budget to think of ways on how to fund the programs that were deprived or stripped of funds by some lawmakers? How confident na hindi mangyayari ulit yung this budget season? Kaya nga po nagsalita ang Pangulo na tututukan ito. But are you optimistic na it won't happen again or meron pa rin kayong concerns na baka magkaroon pa rin ng ganong mga senaryo? I do not want to answer hypothetical questions. Hindi natin sinasabi na negatibo. But we should always be optimistic. Salamat po. Next question, Richmond Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. On the topic of sanctions imposed by the United States to the International Criminal Court, balikan ko lang po itong sanctions ng US. The United States unequivocally opposes and expects our allies to oppose any ICC actions against the United States, Israel, or any other ally of the United States that has not consented to the ICC jurisdiction. As the Philippines is an ally of the United States, how is the Philippines going to respond in case po maglabas ng warrant of arrest ng ICC through the Interpol sa iba pang involved sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte? Kung ano po magiging responde ng pamahalaan, ito naman dapat ay naaayon sa batas. Pero as of the moment, we do not have any update on that. Let's just wait and see. Thank you po, Yusek. At bago po tayo magtapos, meron pa rin po tayong good news. Lalagyan na ng wheelchair lift ang lahat ng EDSA busway station para makatulong po ito sa mga pasahero na may kapansanan o PWDs. Ito ay inanunsyo ng DOTR ayon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang commuting experience ng publiko. Kaugnay nito, sinabi ng MMDA na walang ginastos ang gobyerno sa mga wheelchair lift dahil ipinakiusap ito ng MMDA sa kontraktor. Panoorin po natin ito.